Hello, everyone. Good day, another story, another documentary. And today is second day of May. So yesterday we had our pre-birthday photo shoot. So yung magiging topic natin is about it. Actually, meron pa mga natitirang anek-anek of hindi pa natanggal lahat. Makeup kahapon. So, again, kasama ko yung aking baby love and she's okay now. Yeah, you sit down properly in the center, ha? I'll be driving, and while driving, I'm gonna share with you some thoughts and stories and whatever kung bakit mahalaga na um, gawin mo yung gusto mo habang buhay ka pa. Yun lang. Anyways, kasi yung kasi yung konsepto ng ng photoshoot ko is medyo daring. Okay? Medyo marami siyang daring na mm, na poses and even the kasi hindi naman siya bagay talaga sa akin because I'm so big, I'm chubby and chubbilette. Okay? So hindi siya sexy standard ng ng karamihan, but of course dahil may lakas tayo ng loob, we did it. Okay, so I'm gonna be sharing about it kasi oftentimes kasi hindi natin nagagawa yung mga gusto talaga nating gawin kasi masyado tayong nakikinig sa mga taong nakasurround sa atin. Well, some advices are good for us, but some are not. Kasi ako believer ako sa yung ang payong kayang ibigay lang sa atin ng tao is yung payong payong from their own experience, ganyan. Most is yung mga hindi nila kayang gawin. And like me talaga, mahilig ako sa maganda, mahilig ako sa sexy. Siguro kung nagkataong hindi ako babae, pare, joke lang yun. Hindi, nung kabataan ko kasi, it's my, insecurities. Alam mo yun? Yung insecurities ko is, yung break dahil sa ulan. Lakas ng ulan kanina. Yung insecurities ko kasi is, mahirap kami, hindi namin afford bumili ng mga pangmalakasang outfit. Hindi naman mahal yung talaga. Actually ngayon na-realize, hindi naman siya mahal. Wala ka lang talagang pambili, ate. Parang ganon. So, marami akong mga ganon. When I first went to Japan, nagkakagusto ako sa fashion ng mga Japanese girls, yung parang Barbie doll nila na outfit. Diba? Ang tawag doon is Lolita. Pero siya, yung basta cute, something cute ganun. Gusto ko talaga yon. Then they wore heavy makeups, malalaking eyelashes, ganyan. Gusto sila ng ganon. Gusto ko yun. Kaya lang mahal in short. Ay, hindi mahal. Well, hindi ko lang afford yung time na yun. Or even if afford ko siya, hindi ko siya priority. Kasi nga, kailangan ko tumulong sa family. Yes, baby? Do you have lunch? Yeah. I think it's here, because I'm driving. Here, get it. It's in the back of the Okay, welcome. So, yun yung reason kaya hindi ko siya afford. Hindi afford. Hindi ko siya mabili-bili. Yan, ganun. Yun yung tamang term. So, kasi hindi siya priority.
hindi naman hindi, hindi naman tayo mayaman eh. Ganun, tas ang dami nating binubuhay yung mga time ngayon. So, fast forward, last year when I have the money already, extra money ha, nag-order ako ng mga Lolita outfits. Imagine niyo ha, gustong gusto ko yung mga Lolita outfits na yan, medieval outfits na yan. Ano pa, parang yung size ng katawan ko is extra small pa, di ba? Pero nung time na na-order ko siya, extra large na yung na-order ko. It's because yun na yung size ng katawan ko, di ba? But I want to heal my inner child. Gusto ko talaga siyang gawin kasi I have this crazy thoughts in mind now. Baala kayo dyan. Basta gawin ko siya kaysa tumanda akong pagsisisihan talaga na sayang, ba't di ko talaga nagawa, parang ganon. So, bumili ako last year pa yun last year. Nung binili ko siya, extra large na yun pero hindi ko siya maisuot. Hindi magkasya sa akin, te, yung aking mga biniling Lolita outfit at medieval gown o dress. Kahit extra large na siya. Kaya nasuot pa siya ng iba muna. So I said to myself, sige na nga, magda-diet muna ako ng para magkasya talaga siya. But still, ang tagal, wala talaga, hindi talaga siya nagkasya, promise. So hindi ko na siya inisip na isuot. Sabi ko, okay, sa photoshoot ko, yesterday, yun naman talaga sana ang pangarap ko, pero wala hindi talaga siya magkasya eh. So, bumili nila ako ng ibang outfit. Nagpalit nila ako ng style. Doon na lang ako sa mga fishnet na leggings na yan. Tapos, ganun. Patangga-tangga na lang tayo kasi yun lang ang madali eh. But, on the last minute, on the last part ng aming photoshoot, sinubukan ko pa rin. Sabi ko, kunin ang mga damit ng mahal na prinsesa dyan. Kunin ang mga mahaling damit. Isusuot ng mahal na prinsesa. So, yun siya. Sa last part, kasi naka 7 outfits ako kahapon sa photoshoot namin. So, yung last 3 outfits talaga, kahit para akong budbud. Para sumang binalot. Bahala kayo dyan. Pero grabe, sobrang saya ko. Na kung hindi man ako maganda sa paningin ninyo, sa suot ko, basta gandang-ganda ako sa paningin ko. Bahala kayo dyan. Yes, and I feel like, I'm fulfilled. Okay na ako. Masaya na ako dun sa, sa aking photoshoot. Dun talaga ako natuwa, promise. Tuwang-tuwa ako dun sa aking Lolita outfit at medieval dress. Parang bumalik ako sa sinaunang panahon. Kasi yan yung medieval dress na yan. Kung naalala niyo yung Sarah ang Munting Prinsesa na palabas noon. Yung si Miss Minchin. Yung suot ni Miss Minchin. Malditang bruha. Gustong gusto ko yun. Ewan ko ba. Pero parang ganon siya. Ganon yung parang pangarap ko nung kabataan ko na ngayon pa magpo-41 ako, ngayon ko pa natupad. But at least natupad ko, 'di ba? Buhay pa naman ako so natupad ko pa siya. So that's good for me, that's happy for me. And bakit ko siya sinishare sa inyo? It's because it's gonna be part of your healing. It's gonna be part of our healing. Hindi kasi magbabago yung kwento hanggat hindi mo binabago talaga yung yung pangyayari. Pag wala kang binago sa pangyayari. I remembered si DJ. Pag last March kasi
pumunta ako ng Manila. Nagstay ako sa kanya ng 1 month doon. And every time kasi nagkukwento, ilang beses na kasi siya nagpunta ng Baguio. Tapos every time nagkukwento siya about experience niya sa Baguio, naiinis ako. Tapos sinasabi ko, naku, ganun, kalanti-lantian mo dyan, ganan. Alam mo na, babae tayo, may mga ganun talaga. So yung kwento laging ganon. Pagka nagkwento siya ng Baguio, ang dugtong talaga ng sagot ko talaga nun, oh, masaya ka kasi naalala mo si ganito, si ganyan, ganyan, ganon. So, nung pumunta ako ng Manila, dinala niya ako ng Baguio. So, kasama yung boss namin. Kaming Baguio. So, ang sinasabi niya kasi, gusto niya baguhin yung kwento. Gusto niya kapag nagkwento siya ng Baguio, yung memory ko about Baguio, nagbago na. And it's true. Yeah, kasi pag hindi mo talaga binago, walang magbabago. Yes, baby. Baguio is a city. Yeah, it's part of Luzon. It's a city in the mountain. I thought it's Baguio though. Like it's an earthquake. It's a storm. It's also a storm. It is si Baguio. Yan na, diba? Meron na ako mag-explain pa ako ng translation dito. Anyways, yun. So, that's the point of yung sinasabi nila. Kasi dati naman, hindi naman, wala namang healing your inner child eh. Kumbaga, hindi naman naging topic yan ng mga ng mga kanunuan natin. Kasi parang no time for that kind of healing. Kasi kahit na nagkakaedad na, may edad na, tumanda na, yung chance to heal their inner child is hindi nangyayari. It's because of, ito isa sa pinakaano ko siguro bakit hindi siya nangyayari. Because of, part ng kultura natin yung extended family, yung kulturang Pilipino. Na yung anak, nagkaapo, pero nakatira pa rin sa magulang. Yes, baby? Are we almost there? Yeah, almost. So, I think it's one of the reason bakit yung mga magulang hindi nagkaroon masyado ng chance to heal their inner child, no? Well, somehow yung iba nagkaroon siguro, or yung iba inasa na lang din sa mga anak nila to help them heal their inner child. Ako naman kasi ayoko naman iasa sa mga anak ko yung for me to heal my inner child. Talagang every now and then, pag naiisip ko yung mga gusto kong gawin, kasi hindi ko nagawa nung bata ako, gagawin ko siya. Gagawin ko siya kahit weirdo, kahit nakakatawa, parang ganun, parang gagawin ko siya for the sake of, gusto ko siyang ma-experience, gusto ko siyang maranasan, just to heal my inner child. And it's one of may topic kanina nag-usap kami ng kuya ko. Yeah, later sit down properly. Nag-usap kami ng kuya ko kanina. Sabi, kasi yung kuya ko din yung ang din niya, yung parang childhood din niya is yung toys. Kasi nga lumaki kami mahirap, wala kaming toys, walang laruan. Nakikilaro lang sa kapitbahay, nakikihawak lang ng mga, alam mo yung mga cars na maliliit. Ngayon collector's item na siya, no? Pero dati kasi yung kapitbahay lang namin na merong auntie abroad, yun na yung may ganong maliliit na cars. Tapos si kuya nakikihawak lang, nakikilaro lang ganun. So siya din nung nagkakapera na siya, ang una din niyang binili mga laruan para tuloyan. Pero yeah, it's good kasi it means you acknowledge that there's something in part of you that needs to heal. Kasi once hindi mo siya na-acknowledge, walang i-heal. Parang ganito yan eh. Para bang pagka may sakit ka, kasi hindi mo sinasabi na may sakit ka, paano ka iinom ng gamot? 'Di ba? Pag hindi ka nagpa-check up, paano ka ma-diagnose? 'Di ba? So paano ka gagaling? Wala kang sinasabi. Same goes with yung relationship ng mag-asawa, couple. Even the yung relationship ng pamilya.
Lahat, ganyan. Kapag hindi mo sinasabi na may sama ka ng loob or ano man yung sama ng loob mo, there will never be a chance to fix what is broken. There will never be a chance to heal. There will never be a chance to forgive or forget either. Kasi wala kang in-acknowledge. Wala kang inamin. Wala kang, nagkunwari ka. In short, nagkunwari kang okay ka, nagkunwari kang walang problema. So, sa akin is, I acknowledge, I accept, no? Wala na ako sa denial stage kasi dati, nung maliliit pa yung mga anak ko, nasa ano ako yung I pretended to be someone else, or I pretended, most of the time I pretended to be strong kasi single mom ako sa mahabang panahon eh. So I am the father, I am the mother, and I should be strong in front of them. Naalala ko yung anak-anak akong isa before. Sabi niya sa akin, kasi mami, ayaw mo ipakita sa amin na umiiyak ka eh. Kaya akala namin, okay ka lang. Parang ganun. So sometimes it's good to show kasi yung mga bata, they will grow up. They will become an adult. They will have their own life. And they will also have their own perspective, their own views. 'Di ba? Makaintindi at makakaintindi yan. So ngayon, I am healed with the yung aking pangarap na Lolita outfit. Na photoshoot ko na siya. Hindi pa ako ganun ka-satisfied kasi para akong matabang Barbie. Barbing overloaded ang kinain. Ganon. So, pero, masaya na ako doon. I am still hoping that next year or the next is, makagawa pa tayo ng magandang, masuot pa natin ng mas babagay sa katawan natin. So, Okay. we're here. And now we are here. So, ang magiging next target ko sa healing my inner child is dancing. Yes. Ding. Kasi gusto ko sumayaw, mahilig ako sumayaw, hindi lang ninyo alam. Actually noon, gusto ko talaga yon. Kaya lang, lagi ako nahusgahan. Kasi yung sayaw ko daw is pang malandi. Which is, malandi naman talaga. And, alam mo yon kasi, di ba, ayaw nila ng mga sexy. Yes, Can I baby. go first? Okay, say bye, Sata. Hey, bye-bye. Babay na siya. Okay, bye. 3, 2, 1, go. I did not say that pa. No, so until next time na lang ulit kasi ang aking baby love is akyat